Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa pagakbang sa iyong landas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na hindi mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginagamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kaibuti ng Diyos dahil ngayon tayo ay Kanya muling pinagtipon-tipon bilang isang pamilya ng mananampalataya na nagbibigay ng ating papuri at parangal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, may kasabihan nga tayo, madaling magpanggap pero mahirap magpakatotoo. Sa panahon po ngayon ng social media, madali tayong magpakitang maayos, mabait at successful. Isang post mo lang, isang ngiti lang sa camera, mukhang perpekto na ang buhay. Pero alam naman nating lahat, hindi lahat ng maganda sa labas ay totoo sa loob. Sa ebanghelyo po natin ngayon, mga kapatid, malinaw ang babala ni Jesus. Walang lihim na hindi mabubunyag at walang nakatago na hindi lalabas sa liwanag. Ibig sabihin, darating ang panahon na ang katotohanan ay lalantad. Maaring ngayon ay nakatago pa, pero hindi magpakailanman. At ito po ang realidad ng buhay natin ngayon. Marami ang nahuhulog sa pandaraya, sa panlalamang at sa dobling buhay. Sa labas, mabait. Sa simbahan, aktibo. Pero sa trabaho, sa negosyo, sa politika, sa araw-araw na pakikitungo, nandyan ang panloloko, suhol, daya at kasinungalingan. May mga taong mukhang banal sa simbahan, pero mapang-api naman sa bahay, mapagsamantala sa kapwa, at walang malasakit sa mga mahihirap. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon, ramdam natin ang bigat ng katotohanan ito. Maaring marami ang nagdurusa dahil sa korupsyon, kasinungalingan at kawalan ng pananagutan. May mga lihim na unti-unting nabubunyag, may mga katiwalian na nalalantad, at tuwing lumalabas ang katotohanan, masakit, nakakagalit at nakakalungkot. Bakit?
dahil ang apektado po ay ang mga karaniwang tao, ang mga mahihirap, ang mga manggagawa, at gayon din ang mga simpleng pamilya. Kaya po mga kapatid, ito ang paalaala ni Jesus sa atin. Ang ilaw ay hindi sinisindihan para itago lamang, kundi para magbigay liwanag. Tinatawag po tayo ngayon ni Jesus na mamuhay sa liwanag, mamuhay ng tapat, hindi lang sa harap ng tao, kundi lalo na sa harap ng Diyos. Kaya ang tanong po sa atin ngayon ay ito, sino ba tayo kapag walang nakakakita sa atin? Pareho ba ang ating pagkatao sa loob at sa labas, sa simbahan at sa bahay, sa post natin sa social media at sa totoong buhay? Sabi nga mga kapatid, character is who you are when no one is watching. Mas mahalaga ang malinis na konsensya kaysa sa magandang imahen. Mas mahalaga ang totoong kabutihan kaysa sa papuri ng tao. Kaya po ang hamon sa atin ngayon ay simple pero malalim. Mamuhay ng tapat kahit walang nakakakita. Kahit sa maliliit na bagay, katulad na lang ng huwag tayong mandaya kahit mayroon tayong pagkakataon. Huwag tayong manlamang kahit kayang-kaya naman natin. At maging totoo tayo kahit walang palakpak ng ibang tao. Dahil sa huli mga kapatid, hindi ang opinyon ng tao ang huhusga sa atin, kundi ang Diyos na nakakakita ng lahat. Kaya kung nais nating magbago ang ating bansa, magsimula ito sa pagbabago ng ating puso. Kung nais nating luminis ang ating lipunan, kailangan munang luminis din ang ating konsensya. Kung nais nating manaig ang liwanag, kailangan nating piliing mamuhay sa katotohanan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin ng ating pagdiriwang ng banal na misa, tayo ay pinapalalahanan na piliin nating mamuhay ng tapat dahil sa huli, ang katotohanan ay laging lumalabas at ang buhay na nasa liwanag ay laging may kapayapaan. Amen.